Kagaya nga po sa Taiwan, nung pumunta ako doon, sabi ng tita ko, once na nagkalat ka dyan, as in, may mga CCTV na pupuntahan ka agad ng pulis and dadamputin ka, ikukulong ka agad. Okay. Balak niyang gayahin sa Taiwan. May CCTV. Tapos, kapag nakita ka raw sa CCTV, huhulihin ka agad ng mga pulis. Abay, napakagaling. Napakagaling na. At ano ang itatawag mo sa ordinance na ito? War on trash? The future is bright in the Philippines, mga kapatid. Nakaka-proud maging Pinoy. Bakit? Madaming celebrities na naman na matulungin at mahabagin sa mahirap ang gustong magpayaman maglingkod sa gobyerno. Nakaka-proud. At syempre, karamihan dyan, mananalo. Ganyan tayo kalupit, mga Pinoy. Katulad na lang nitong ni Rosemar, the vlogger. Welcome to my channel. Gustong tumakbong counselor sa Maynila. Rosemar, talaga ba? Bored ka na ba sa mga milyones mo o gusto mo pang madagdagan? May ibubuga ba tong si Rosemar sa politika? Kaya mga kapatid, aking hinimay-himay ang plataforma ni Rosemar na kanyang dinitalye sa interview niya with Julius Babaw at Tintin Bersola Babaw. May sense kaya? Tara't samahan niyo ko't panoorin kung may sense nga ba talaga. Let's go! Ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. Prediction time muna tayo, mga kapatid. Let's go! Ang prediction ko dito ay same lang sa ibang mga politiko. Mga generic na plataforma. Gustong makatulong sa mahihirap. Kaya gustong magkaposisyon para mas lalong makatulong sa mahihirap. Ganun lang ang magiging kwentuhan sa platapormang ito. She will just appeal sa mga puso ng mahihirap na Manilenyo. At wala naman talaga magiging substance ang kanyang mga plataforma o i-elaborate niya kung paano niya gagawin tong mga plataforma. Walang mangyayaring ganun. Tingnan natin kung tama ako. Panoorin natin hanggang muli. Let's go! Para sa unang plataforma ni Rosemar. Ay, pinakauna po, yung sa mga matatanda, yung pang maintenance po nila. Bagay ito sa ating mga kapatid. Losartan. Diba? Para sa mga kapatid nating seniors dyan sa Manila. Puro yun na lang po yung sinasabi nila sa akin. Kasi, bakit po nila uunahin yung pang maintenance nila kung nagugutom sila? Siyempre, ang uunahin po nila yung pang pagkain nila. Kaso useless yan kung isa ka rin lang sa magpapapintig ng ugat ng mga matatanda dyan sa Kamaynilaan. Pero bigyan pa natin ng chance. First platforma pa lang naman to Baka naman yung mga susunod magkaroon na ng laman. Diba? So, next. Pero siyempre po, kailangan pong pagtuunan yung anti-littering laws. Anti-littering law? Gustong pigilan ni Rosemar yung mga nag-littering sa pader dyan sa Kamaynilaan? Joke lang. Alam kong tungkol sa basawa tong anti-littering law na to. Sa totoo lang po kasi, ang baha ay pwede pong kumitil ng buhay ng tao. And nagkakos po kasi ng baha ang sobrang kalat. Yes, basura is a big problem lalo na pag bumabaha. Lalo na ngayon ang mga bahana kadalasan ng lumalagpas tao na. Teka, paano na daw susolusyonan ang mga basura sa Maynila? Kagaya nga po sa Taiwan, nung pumunta ako doon, sabi ng tita ko, once na nagkalat ka dyan, as in, may mga CCTV na pupuntahan ka agad ng pulis and dadamputin ka, ikukulong ka agad. Okay. Balak niyang gayahin sa Taiwan. May CCTV. Tapos, kapag nakita ka raw sa CCTV, huhulihin ka agad ng mga pulis. Abay, napakagaling. Napakagaling na. Napaisip tuloy ako. Ang daming nakukuhanan ng CCTV na mga krimen sa Pilipinas. Pero ang daming hindi nasosolve. Bakit kaya? Kasi sa lintik na napakalabo ng mga CCTV sa Pilipinas. Saka saan kaya balak ilagay ni Rosemar tong mga CCTV na to? Para mahuli tong mga karumal-dumal na mga nagtatapo ng mga basurang ito. At ilang CCTV kaya ang balak niyang ipalagay? At syempre, budget. Malamang yan kasi. I-overprice na naman yan.
para magkaroon ng kickback. Oh, yay! At ano ang itatawag mo sa ordinance na ito? War on trash? Saka paano mo imomobilize yung mga pulis para hulihin itong mga serial trasher na ito? Kung yung mga simpleng holdupper nga tsaka snatcher, hirap na hirap silang mahuli. Saka yung, di ba dyan sa kamay nilaan yung yung pag-traffic, yung mga dumadaan truck, di ba? Yung mga yung umaakyat, kumukuha ng mga kargamento ng mga truck, di ba? Ang tagal ng problema yan dyan, hindi naman napipigilan ng mga pulis. Yan pa kaya mga sangkatutak na magtatapon ng mga basura kung saan-saan. So ano pang naisip mo, Rosmar? Ano pa? Isa pa po, nakikita ko po kasi sa Tondo na ang dami pong mga nagtitinda sa bangketa, sa kalsada, na kung ako lang po ipapipiliin, kung may isang lugar po na pwede silang pagsama-samahin doon, na sa una pwede silang librihan ng renta, tapos kapag kumikita niya po sila, saka sila singilin ng pakonti-konti. Yes, maganda yan. Kung sa kwentuhan lang naman, di ba? Ginawa na nga ni Yorme yan, di ba, sa Divisoria. Yung mga etneb, di ba, kada araw, nirelocate niya yung mga tendero-tendera doon. Ano na ba nangyari ng mga kapat? Successful ba yun? At kung successful man, ano na bang update nun? Ganun pa rin ba o balik na ba sa dati? Pero mas maganda po siguro ang Tondo, ang District 1, kung mawawala po yung mga nagtitinda sa kalsada. Pero syempre, kailangan po nilang i-relocate sa lugar kung saan makakapaghanap buhay pa rin po sila. Ayos. Tulad nung sabi ko kanina, maganda tong pagkwentuhan. Parang yung mga babarkadang nagpaplanong ng outing, di ba? Tapos di matuloy-tuloy. Pero nakaka-excite. Diba? Nakaka-excite. At kung may plano ng ganito sa Rosmar, diba? Sana naman utang na loob. Sana naman may plano na siya kung saan i-relocate yung mga tindera na to na sinasabi niya. Diba? O sikreto ba muna? Sasabihin mo na lang pag naluklok ka na. Kailangan pang mag-subscribe ng mga taga Maynila sa'yo para malaman. Subscribe to my channel. Okay na? Meron ka pa ba idadagdag na plataforma mo? Marami po, yung sa edukasyon po Sige, ng isa mga pa. kabataan. Kasi Edukasyon. sabi nga po, edukasyon ng kabataan, dahil nga po ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero yung iba hindi na po nakakapag-aral. Galing talaga ni Rosmar. Unique ang mga naiisip niya. Education. Diba? Ang dami ng politikong nagsabi niyan. May napasa na ng batas para sa mga out-of-school youth Yung kay Senator Jinggoy, yung Magna Carta of the Out-of-School Youth. So yung mga bata, minsan, sabi natin libre nga yung pag-aaral sa mga public school, pero may mga binabayaran pa po silang extra na hindi rin po kaya ng ibang mga bata, ng ibang magulang. Tapos gutom pa sila. Opo, na gutom pa po makain. sila. Kaya po ako tumutulong din po ako sa iba't ibang lugar. May nagdo-donate din po ako sa mga estudyante. Yun nga pong lahat sa Masbate. Ano pa bang kagilagilalas na mga bagay na gusto mong idagdag dyan sa education problem na yan, na solusyon? Diba? Bukod dyan sa kwento-kwento mo na madalas ka makatulong sa mga gustong mag-aral, ang daling pagkwentuhan, di ba? Pero madalas ko nang marinig to Wala namang nangyayari. Anong kakaiba sa'yo, Rosmar? Bukod dyan sa busilak ang puso mo, diba? At gusto mo talagang makatulong. Ano pa? Etong next, kumbaga, binigyan na nga siya ni Julius Babaw ng chance Dinala ni Julius yung usapan sa forte niya, which is business. Eto mga kapatid, I believe, naniniwala ako na ang mga businesses talaga ang magpapaangat sa Pilipinas, na yun dapat ang tinututukan ng pansin ng gobyerno, lalo na yung mga small businesses. Sinusupport dapat yan. Kasi bakit? Matik, syempre, more business, more jobs. It will create more jobs. Then tataas yung GDP ng bansa. It will create more competition, forcing business owners to create new products or improve their products and technology as well. Tapos it will attract more investors and etc. It will improve our standard of living. So, ano nga ba ang masasabi ni Rosmar tungkol sa business? Siyempre, yun po yung kailangan nilang matutunan. Kagaya po parang sa brand lang po yan. Kailangan mag-reseller para kumita, ganun. So, ang sa akin po kasi, kailangan nilang magkaroon ng parang pangkabuhayan. Na sabihin natin, ang hirap bigyan lahat, di ba? Pero, siyempre, pag tinuruan natin sila paunti-unti, darating yung time na parang wala nang mahirap. So ayun, balak niya daw gawing reseller ang mga tao.
Balak pa yata niyang pagbentahin ng beauty products niya. Kasi yun po yung, alam niyo may isa nga pong lola na nakakaawa, lumapit sa akin sabi, Ate Rosmar, please tulungan mo ko, wala na kasi akong pamilya, wala na akong panggamot, please tulungan mo ko. Ha, parang, Saka kawawa daw yung lola na nangihingi sa kanya ng tulong dati. ganun yung nangyari. Parang sabi ko, grabe, nakakaawa po talaga yung mga tao po. Tapos may isa pong bata, sabi sa asawa ko, Kuya, isama niyo na ako kasi pinapabayaan ako ng nanay ko. Parang, di ba, parang ang sakit lang pong isipin. Tsaka yung batang gustong sumama sa kanila. Kawawa daw siya. Yun. Ayun yung magandang plano niya tungkol sa business. Magandang plataforma. Yung magiging business-minded ang mga Manilenyo. Maganda. Very good, Rosmar. Ito lahat ng plataforma ni Rosmar, syempre, kailangan ng budget ng Maynila. Yung maintenance sa mga seniors, manpower, and yung mga CCTV dun sa balak niyang anti-littering law, and relocation ng mga tendera, support ng mga out-of-school youth, lahat yun kailangan ng budget. And she needs to play politics para maipasa tong mga ordinance o policies na naiisip niya. Kailangan niyan i-propose properly para mapa-approve muna sa committee. Tapos pag na-approve ng committee, kailangan lang pagdebatihan sa ng ibang ng konseho, mga ibang konsehal. Then after nun, kailangan pagbotohan. Pag na-approve ng majority, kailangan ipasa kay mayor para i-approve ni mayor. Pag veto ni mayor, babalik yun para pagbotohan ulit. So di lang kailangan na matalino ka at madaling matuto. Kailangan din magaling kang lumaro sa politika para mapasa tong mga gusto mong ipasang policy at ordinances. Na kung wala kang political party, which is independent nga raw siya, mahihirapan ka. Malalamon ka lang ng maduming politika sa Pilipinas. Gaano pa kabusilak yung puso mo? Matalino naman po ako at matulungin. Walang mangyayari dyan. Kung wala kang balak lumaro o magpagamit sa ibang politiko, sad to say, walang mangyayari dyan sa mga puputyo-putyo mong batas. So, wala ka pang kahit anong experience. Diba? Lalangawin lang yan. Ang ending, sino ang talo dito? Diba? Sino pa ba? Hindi yung mga botante. Tayong mga Pinoy, mga Manilenyo. Masasayang na naman ang mga boto natin. Ito mga kapatid, naniniwala naman ako. Naniniwala akong matalino to si Rosmar. Pilot section nga raw siya dati. Pero hindi dahil doon kaya siya matalino. Matalino siya kasi hindi naman siya magsasucceed sa marami niyang business at sa social media kung hindi siya matalino. At ayun ang ikinakatakot ko. Nagamitin niya lang tong talino niya at baka plano niya lang to. Stop! Para lalong mapalawak ang business niya at influensya niya. Kasi in my opinion, Rosmar and her family has fallen off into materialism. Diba? Kita naman natin, di ba? Pag flex ng mga sports cars, yung mga mansion niya, extravagant lifestyle, they need to maintain it. And ask yourself, lalo na sa mga Manilenyo dyan, yung businesses niya ba ngayon? Lalo na yung beauty products business niya, which is parang pa-decline na no? Parang ano na nawawala na sa trend. Diba? Bumababa na yung sales. And yung mga iba niya pang businesses, sa tingin nyo, kaya pa bang isupport yung lifestyle nila ngayon? Yung extravagant lifestyle nila? Diba? Mga sports cars, mansions, mga ganun. Sa tingin nyo lang naman, kayo ang mag-decide. At kung manalo siya, sa tingin nyo pa rin, mga lalo na sa Manilenyos niya, kaya niya bang ipagsabay ang pagiging politician / business owner / social media influencer? Sa tingin nyo, kaya ba ni Rosmar yun? Kayo rin naman yung magde-decide niyan Lalo na sa mga kapatid nating Manilenyo dyan. Diba? Mag-isip-isip kayo. At akala siguro ni Rosmar,
na pag naluklok siya, ay makakatulong pa siya lalo. Ang hindi niya alam, o baka alam niya, na lalo lang siyang dadagdag sa magpapahirap sa mga Pilipino. In my opinion lang naman. And with that being said, I will leave you with this Bible verse. From Matthew 6 verses 1 to 2. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. Yun lamang po mga kapatid. At sana ngayong darating na eleksyon, mga kapatid, mag-isip-isip naman ho kayo. Please lang. At try ko rin gawa ng content yung plataforma ng ibang tatakbo pa sa mga susunod na video ko. At kung nagustuhan niyo po tong video ko, please subscribe and like to help for the algorithm. At muli, ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel.